Naranasan niyo na ba magkaroon ng sore eyes? Iyong mapula ang mata, nagtutubig, at pagising mo sa umaga ay parang ayaw bumuka dahil sa dami ng muta. Makinig kayong mabuti, dahil ito ang kwento natin ngayong araw. Kwento ng isang batang lalaki na nagkaroon ng mapula, nagtutubig, at nagmumutang mga mata. Ito ang kwento ni Icaro, at ang aral na hindi niya malilimutan. Isang maaliwalas ngunit maalikabok na hapon. Masayang nag-eensayo ng basketball si Icaro sa kanilang bakuran. Ang lupa ay tuyo at maalikabok, at sa bawat talbog ng bola ay may mga bahagyang ulap ng alikabok na lumilipad sa hangin. Icaro! Palubog na ang araw! May bala ka pa bang umuwi? Tama na ang laro, anak, at tayo maghahapunan na! Ito na, nanay! Ano ba naman yan, anak? Maghugas ka muna ng kamay mo bago mo hawakan ng mukha mo. Ayos lang po yun, nay. Tara na po kumain. Kinabukasan, nagising si Icaro sa tilaok ng manok. Panibagong linggo na naman at kailangan niyang pumasok sa paaralan. Ano to? Bakit ganito? Nay, hindi ko mamulat mga mata ko. Teka, papunta na. Nako, ang daming muta ng mga mata mo. Mukhang natuyo na yung pagtulog mo. Mukhang sore eyes na yan. Naku! Sore eyes ba yan? Di ba kailangan patakan ng gatas ng nanay na nagpapadede ng bata? O kaya ng ihi para gumaling agad? Tsa! Tigilan mo na yung pang-asar sa kapatid mo. Hindi totoo ang ganang paniniwala. Tulungan mo na lamang ako maghugas ng kanyang mata. Tahimik na tumingin si Icaro sa salamin. Nakaramdam siya ng lungkot. Tiyak na aasarin siya ng mga kanyang kaklase kapag nakita ang kanyang mata. Icaro, namumula yata mata mo. Lumapit ka nga dito. Ay, sir, ayos ka yata. Umuwi ko na lang magpahinga. Sige po, ma'am. Salamat po. Icaro! Tingnan mo, Icaro. Hiningi kita ng gatas ng nanay na nagpapadede sa kapitbahay. Ipatak mo sa mata mo para gumaling na agad. Tsa, tigilan mo na yung pangasa sa kapatid mo. Bumili na ako ng tamang gamot sa bayan. Oh. Isa, dalawa, tatlo. Maglalagay ko ulit nito bago matulog. Tandaan niyo mga anak, ang sore eyes ay hindi nakakaawa. Ito ay nakukuha pag hindi kayo naghuhugas ng kamay. Kaya maghugas lagi kayo ng kamay. Ganun po ba, nay? Paano ko po ba nakuha ito? Siguro, kinusot mo yung mga mata mo na madumi yung kamay mo. Tama ang ate mo. At doon na lamang naalala ni Icaro ang nangyari noong naglalaro siya sa maalikabok na bakuran. Ilang araw nang lumipas. Sumunod si Jaren sa mga bili ng kanyang ina. Regular siyang nagpapatak ng gamot at madalas lang maghugas ng mga kamay. Unti-unti nang nawala ang pamumula at pangangati. Isang umaga, muli niyang hinarap ang mga salamin. Ayos, di na pula. Salamat po, inay. Hindi na po ako magkukusot ng mata gamit ang maruruming kamay. Ayun ang pabuting anak. At mula noon, natutunan ni Icaro na ang kalinisan ay hindi biro. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay kayang makaiwas sa sakit. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi, alamin ang tama at ligtas na paraan ng paggagamot. Dahil ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. 1, 2, 3. Wala pa eh. Jaren! Tatawagin mo ko. Go. Ano?
po.